Bukas ang Malacanang sa pagpapatupad ng extension ng martial law sa Mindanao, pero nakadepende pa raw ito sa sitwasyon sa Marawi. Ayon sa Armed Forces, may mga kondisyong dapat munang pag-aralan bago masabi kung kailangan ba talagang palawigin ang martial law. Live mula sa Quezon City may report si Jam Sesante. Jam. Joseph, habang papalapit nga ang pagtatapos ng 60-day period para sa martial law sa Mindanao, pinag-uusapan ngayon ng mga opisyal kung hihingi ba ang Malacanang na extension para sa martial law sa naturang lugar. Sa July 22, ang ika-60 araw ng deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao. Sa ilalim ng saligang batas, hanggang 60 araw lang ang martial law, liban na lang kung humingi ang Pangulo ng extension at apurbahan ito ng Kongreso na siya rin magtatakda na itatagal nito. Ngayong hindi pa rin tapos ang bakbakan sa Marawi sa pagitan ng gobyerno at multi-group na humanay sa ISIS, bukas ang Malacanang sa posibilidad na humingi ng extension ng martial law sa Mindanao. Depende yun. Alam mo, si Presidente na nga nagsabi, if I have my choice, sinasabi na, gusto ko 1 week tapos na yan . Pero depende nga sa situation on the ground. Kung anong realidad, yun ang gagawin natin. Ang Armed Forces of the Philippines may mga kondisyon daw na pag-aaralan bago masabi kung kailangan palawigin ang martial law. And that assessment regarding whether those conditions have been met has not yet been made fully. It will be made in about a week and a half or 2. Sabi ni Panelo, kung hindi i-extend ng Kongreso ang martial law sa July 22, maaaring kailanganin ang panibagong proklamasyon ng martial law. Pero ayon kay Senador Cheese Escudero, kung para sa parehong lugar at laban sa parehong kalaban ng martial law, dapat humingi ang palasyo ng extension sa Kongreso imbis na maglabas ang palasyo ng panibagong deklarasyon. Dapat daw mag-ingat ang mga tagapayo ng Pangulo sa mga bagong legal na teorya na maaaring makwestiyon kung naaayon sa konstitusyon. Hindi pa man gumagawa ng hakbang para hingin sa Kongreso ang pagpapalawig ng martial law, ang Senado hihiling daw ng briefing sa security officials ukol sa sitwasyon sa Marawi bago mag-July 22. Sabi ni Senate Majority Leader Tito Soto, maaaring i-extend na Kongreso ang martial law ngunit hindi na buong Mindanao ang sakop. Depende raw ito sa sasabihin ng security officials. Yes, we might extend, but it could probably be limited to Lanao del Sur or areas where there are no longer any possibilities of conflict. Joseph, ayon kay Representative Teddy Bagilat ng oposisyon sa Kamara, hihiling din daw sila ng report mula sa AFP at PNP ukol sa martial law sa Mindanao bago sila magkonsidera ng extension. Okay. Joseph. Jam, dun tayo sa kagustuhan ng Kongreso, ng Senado at ng ating Kamara na humingi muna ng report bago pag-usapan yung pwedeng mag-declare ulit ng martial law o i-extend. So itong Supreme Court ruling, we're interested kung ano yung sasabihin as far as yung participation ng Congress, no? But let's go to that. Ang ibig bang sabihin nito ay parang review ba yan na gagawin ng Senado at ng Kamara? Yes, Joseph, yung gagawin ng Senado at Kamara, parang yung ginawa nila before na humiling sila ng security briefing mula sa mga security officials ukol sa necessity ng martial law. Ngayon, itong briefing na hihilingin nila, parang tama, review, titingnan daw nila kung epektibo ba yung naging martial law sa Mindanao para talunin or para habulin itong multi-group na humanay nga sa ISIS. At magiging basihan din daw itong briefing na ito kung sakaling kailangan magbigay sila ng extension, sakaling humingi yung Malacanang, Joseph. Okay, so two things, no? Either Senate or Congress extends it pag nag-expire sa 22 or magre-redeclare. So sinasabi ni Senator Soto na ililimit na lamang. Mas liliitan ba yung sakop ng martial law kung halimbawa pag-uusapan yung extension? Yes, sabi ni Senate Majority Leader Tito Soto, sakali daw na humingi yung Malacanang na extension, isa raw posibilidad na pwedeng maging response nila, ilimitahan nga yung covered ng martial law. Kasi ngayon, di ba, sakop yung buong Mindanao, but if the senators or if the lawmakers feel na hindi naman kailangan sakupin yung buong Mindanao, pwede raw limitahan lang sa isang probinsya o doon sa mga lugar kung saan posibleng magkaroon pa ng conflict. Pero nakita na rin natin, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na yung kanilang hihingin na extension kung sakali man na humingi sila ay depende pa rin doon sa pangangailangan on the ground at ibabase yan doon sa sasabihin ng militar. Joseph. Jam, ano yung timpla mo doon sa mga senador natin? Because the first time na question whether they have to convene or not
ang sabi nila hindi na kailangan. So dumating na sa Supreme Court, meron ng ruling. But now, ano ba yung timpla ng mga senador natin as far as extensions go? Mukha bang papayag ulit sila sa kung ano man ang gusto ng palasyo or medyo mag-exercise na sila, so to speak, ng kanilang kapangyarihan na mag-review under the Constitution? Joseph, makikita naman dun sa naging nakaraang aksyon ng Senado, pati ng Kamara, na majority of the lawmakers sinusuportahan yung deklarasyon ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. At kung dahil nga dito sa naging Supreme Court decision pa na sinasabing may basihan naman yung deklarasyon, malaki yung posibilidad sa tingin ko na suportahan nila yung extension kung sakasakali man. Dahil sinabi na nga at meron itong sapat na basihan. At sinabi rin ng mga lawmakers pagkatapos ng Supreme Court decision na yon na wini-welcome nila yung decision yon. Pero yun nga, nakabase pa rin syempre doon sa magiging security briefing kung ano ba yung talagang magiging scope if ever man i-extend yung martial law. Joseph. Kailan nila gusto yung security briefing? Yes, Joseph, pakiulit lang, sorry. Kailan nila gusto mangyari yung security briefing? Kasi pag halimbawa nag-expire tayo ng July 22, at pag-uusapan yung pagkukonvene, parang wala silang time kasi yung Congress will open on the 24th. Tama ba, Jam? Joseph, gusto raw sana nilang magkaroon ng security briefing before July 22. Kakaroon lang po tayo ng konting technical difficulties. Anyway, maraming salamat, Jam Cesantes.